Manong Ted, good morning po. Opo, salamat sa panahon. Ano ho ba ang panuntunan ho muna dito po sa mga TNCs na ito? I'm sorry, TNCs, no? Na Ano po? Transport Network Companies para po sa kanila pong operasyon. Ano ba ang requirement ho muna bago natin tunghayan to sinasabing bloated list? Opo, when I came in, Manong Ted, noong Oktubre, ang requirements po nila is to get, number one, an endorsement from a TNC. So kung ako po may-ari ng sasakyan at gusto ko po magkaroon ng permit galing LTFRB, unang-una pupunta po na ako sa TNC para kumuha ng endorsement. Para makakuha ng endorsement, kailangan ko ipakita yung aking ORCR ng sasakyan. Tapos yung ang tawag po dito, yung rehistro po nila. Tapos ang TNC na po ang magsasubmit sa LTFRB yung kanyang application for a permit to operate. So yun ang naging proseso dati. Ngayon, hindi na po dumadaan sa TNC. Yung may-ari ng sasakyan, diretso na po nag-a-apply sa LTFRB through an online system. First in, first come, first serve po yan, na isasabitin nila yung application, yung ORCR nila, isascan nila, upload, tapos lumalabas na po through the system yung kanilang provincial authority. Kung kompleto po kung maayos po yung kanilang ORCR. Okay, sandali muna. Iklaruhin lang natin, ano ba ang kaibahan ng Transport Network Companies doon po sa Transport Network Vehicle Service? Po, yung Transport Network Company, ito po yung online platform. Sila po ang guide ng Grab, InDrive. No? Sila po nagpro-provide ng online services para malink po yung may-ari ng sasakyan, which we call a TNVS or a Transport Network Vehicle Service, doon sa kanilang mga customer. Okay. So ngayon, ang kaninyo, ang requirement po ng LTFRB online na ito, hindi ka nadadaan sa Transport Network Company, ikaw ay magkukusa na lamang na mag-a-apply bilang isang TNVS. That's right po, Manong Ted. Okay, sige. So ito na po yung proseso ngayon. Ano po ang ano ang naging problema ngayon na sinasabi po ni Secretary Banoy? Ang nakikita natin, no, Manong Ted, during our initial investigation, kasi dumadaan muna sila sa Transport Network Company dati. So pagpunta na sa TNC, ang TNC na po ang mag-endorse sa LTFRB ng kanilang aplikasyon. So lahat na may-ari ng sasakyan, pumupunta po sa TNC, no? Now, each TNC, binigyan ho ng alokasyon last time ng 100 units per day. Pero hindi naman ho nababantayan to. Kasi pinafile nila dito, pinafile ho nila sa LTFRB. Some kaya nila yung 100 per day, yung iba less than 100. Pero hindi na natin alam, hindi na nalaman ng LTFRB ilan ang pumupunta sa TNC in the first place. Kasi pagpunta po sa TNC, ino-onboard na po nila. So there can be like 200 applications sa TNC. Ang ipapasok muna ng TNC sa LTFRB yung 100 a day. Pero yung sa lahat, nandun pa rin sa kanila. Onboarded na po yun. So okay, go ahead. Ang nangyari, naabuso po itong sistemang to. Okay. Na onboard sa onboard, kahit wala pang approval ng LTFRB. Okay. Ito po ay nangyari dati kasi nga po kaninyo ngayon, ang sino man pong gustong maging TNVS ay maaari mag-apply ng kanyang certificate nga po, no, para sa kanyang operasyon direkta sa LTFRB. Ito ho ba'y noon pa ho? O hanggang ngayon nangyayari? Ito, ongoing lang ho to. We started it this year, Manong Ted. No? Pinaidot run natin yung sistema, tinest run po natin. Pero ngayon, syempre, naka-hold po yan. Hindi ho tayo nagbubukas ng panibagong slots, no? At this point in time. Pero during the pilot run, yun po ginagawa natin. Online filing na po ang ginagawa ng mga TNVS. Tapos nakakakuha ko sila ng permit to cooperate from LTFRB, doon pa lang sila pupunta. Doon pa lang ho sila pupunta sa TNC para ma-onboard po sila. Yun. Pero ang nangyari nga po dito, itong TNC onboard nang wala pa hong mga permit itong mga TNVS na ito sa inyo.
That's right po. Okay, sige. So klarong-klaro na po ito. Ngayon, gaano karami ito at ilang TNC ang questionable ngayon, ang kanila pong listahan ng mga on-board na mga units nila? 21 TNCs po lahat ang dinabas nating show cause order Manong Ted, no? Precisely to explain bakit mukhang sobra-sobra ang na-onboard nila. Out of the authorized 54,000, ang nasubmit nila sa DSWD, kulang-kulang 150,000 Manong Ted. 100,000 mahigit? Ang Opo, sobra? Opo. Oo. Opo. So, yun ho bang mga sinubmit nila na mga listahan supposed to be po ng tatanggap ng fuel subsidy? Ilan doon ang nakatanggap na at wala nga pong permiso mula sa LTFRB? Meron na ba kayong detalye doon? Well, ongoing po yan na Manong Ted sa DSWD doon. I think there's another payout being organized with the TNCs, final payout. So, we will know the final number after the last payout po. Pero so far po, sa nangyari mga payout, ilan na po na mga TNVS drivers o partners ang nakatanggap ng fuel subsidy? Sa DSWD ho, meron silang nakukuhang AX po doon, no? Hindi ko po alam kung ilan na po ang nadabigyan. Sa fuel subsidy naman na pinapairal ng LTFRB DOTR, wala pa ho tayong simulan sa TNVS. Okay. So ang pinag-uusapan natin dito, ang posible nakatanggap na pero nga ang pakilala ay TNVS na hindi pala otorisado doon sa panig ng DSWD sa AX. Opo. Alright. So dito po sa DSWD wala pa kayong informasyon gaano na ho karami ang nabigyan nila ng Wala pa ho ayuda? As I said, may last payout pa ho sila. So I don't have the running number, Manong Ted. So, ano ang pinagbabasihan ng DSWD sa pagbibigay nila ng AX na ayuda? Listahan lang na nanggagaling sa inyo din? O Hindi po. galing ho sa TNCs? Diretso na po, from TNC to the DSWD. Mukhang may problema sa sistema, sir. Ano ha? Opo. Okay. Kayo ho mismo, ito hong pondo ng DOTR na fuel subsidy, wala pa kayong na-release sa sino man pong TNC o TNVS? Wala pa ho. Alright. So ano ho ang usapan ngayon ng inyong secretary at nitong secretary po ng DSWD para ho natin mapagtanto kung nagkaroon ho ba ng leakage dito? Wala naman leakage in the sense na may nabigyan na wala sa listahan. Wala naman nung gano'n, no? Kasi at least ang lumabas na ngayon yung kompletong listahan. Pati yung mga tumatakbo sa TNC na walang paitulot ng LTFRB. So meron na tayong kompletong master list na ng Manong Ted, no? And we're building on that master list. So kompleto na, lahat ng binigyan ng TNC, lahat ng binibigyan ng ayuda, nasa listahan po sila. Ng TNC? Correct. Opo, pero ang sinasabi kong leakage dito is meaning hindi naman dapat nakatanggap simply because nasa listahan ng TNC. What will prevent the TNC? Halimbawa, ako si TNC. Okay, itong aking anak may kotse. O itong aking bayaw may kotse. Kamag-anak ko, kumpari ko may kotse. Isama ko sa listahan. Wala naman pala sa inyo po talagang listahan. Okay. Oo. E di, nakatanggap siya ng 5,000 pisong ayuda, pero hindi naman pala karapat dapat. Yun ang tinatawag kong leakage. Good point, Manong Ted, no? Yung onboarding data po kasama sa listahan, yung prueba na sila ay onboarded dun sa sistema ng TNC. Yun nga. Paano Kasi nga yun? po, Kasi po, kung umasa lamang ang DSWD na amin din tatawagan, umasa ka lang sa listahan na ibinigay ng TNC na ito yung aking mga TNVS partners, di ba? Tapos yung pala lumalabas na itong TNC ito, on-board lang ng on-board, hindi ba? O kaya naman po yung listahan nila, hindi pala official na nanggagaling sa inyo, ano po yung what will prevent me na isama ko sa listahan ang lahat ng kaibigan ko at kamag-anak ko? Correct. Good point, Manong Ted. No? We are really basing this on the certification ng TNC na yung listahan na binibigay sa atin ay yung sa DSWD at LTFRB yung listahan ng mga onboarded vehicles sila. But you're right, Manong Ted, I see your point. No?
pwede nilang abusuhin to na maglagay na ng pangalan na hindi naman talaga tumatakbo, no. But we are basing it now from the certification of the TNCs. Ito nga yan ang parte ng ating investigasyon, Manong Ted, sa ating audit trail dito, is to see that lahat ng iisa-isa na natin yung mga pangalan ng mga driver, i-match natin sa mga sasakyan ng mga TNC. Kasi ngayon walang matching eh. We will match it with the vehicle. First, cross-check it to those authorized by LTFRB. At yung bang hindi authorized sa LTFRB, titingnan natin yung historical transactions po nila. You're talking about thousands ito? Opo. It is all digital, Manong Ted, no? It will not take overnight. It will take some time. Estimate namin mga few weeks. Pero malalaman ka agad talaga natin kung may historical transaction itong sasakyan o wala. Okay, so kumbaga ito po yung audit, no? And then Yes, magkakaalaman tayo kung meron pong mga nag-onboard sila nang wala naman palang permiso pa mula sa inyo. Anong penalty nun? Ay, dako, Manong Ted. If you remember the Uber case, way back 2018, no, nahuli si Uber na nag-onboard na walang pinitulot ng LTFRB ng mga TNVS. No? Initially, Uber was suspended for 30 days and eventually fined 190 million pesos. Meron ba bang Uber ngayon? Sa ibang bansa. Nawala na po ang Uber ngayon. Inabsorb na siya ng Grab. Kasi hindi Pero ako... using that as a precedent, Manong Ted, so it can be either suspension, revocation, or a fine. Okay, may tanong lang si Chacha. Oo. Yes po. Mga gaano katagal pa ito, Attorney Vigor, bago po matapos yung investigasyon na ginagawa po ng LTFRB dito sa sinasabi ninyo na 21 TNC na pinadalhan nyo ng show cause order? Ang estimate po namin na DT Chacha, no, we have a hearing on May 14. After May 14, it would take us 2 to 3 weeks to complete our recommendation to the Secretary. So ang tansya namin either first or second week of June, tapos na po kami. At kapag napatunayan na talagang merong mga TNC na nag-onboard na mga or onboard lang ng onboard na mga drivers kahit wala pa pong pahintulot from LTFRB, is there a possibility na mabawian ng permiso itong mga kumpanyang ito? Itong mga platforms na ito? Opo, DT Chata, revocation is always on the table. On the table, pero hindi pa sigurado sa ngayon na yun ang maibibigay na parusa dito sa mga TNCs na ito. Ayokong i-prejudge DT Chacha, no, because the gravity of the offense may be different from each TNC. Okay. Pero yung pananagutan, solely with TNC talaga, wala pong lapses on the part of LTFRB dito? Ay, pati ho yan, tititingnan natin. As I said, yung sistema na pinairal dati, naabuso ho yan eh. So ang question dito, yung pag-aabusog yun, the-monitor ba ng LTFRB or alam ba, under the permission or tacit approval ng LTFRB or other government agencies for that matter. No? So kasama po yan sa ating investigasyon. Meron na po tayong leads, no, na nakuha tungkol dyan. So we're pursuing that. Kasama po yan sa ating recommendation to the Secretary. Oo. Ilang pong tao ang iniimbestigahan natin ngayon sa LTFRB? If we have 21 TNC, para lang din alam nila na kayo po talaga patas dito, hindi lang solely sinisisi natin ito sa kanila. Oh, let me put this way, though. As early as last year, meron na po tayong tinanggal dahil po dyan. Okay. Ilan po itong taong ito? Head po yan na isang division but I don't want to name him yet kasi undergoing yung kanyang investigation. Pero head po siya ng division na nagproproseso ng mga aplikasyon ng permit ng mga TNVS. Oo. So sa ngayon po kasi ang sinabi nyo kanina, hindi na kayo tumatanggap ng application mapa-online man or physical. Tama po? Opo, naka-hold mode na po yan. Oo. So itong tao na ito na inalis na sa LTFRB, ang assume natin ay even if alam niya na sobra na yung TNVS na bumabiyahe, inaalaw pa rin yung pagtanggap ng online application? Parang ganun po yung nangyari? Hindi po. It's more of yung sistemang ginawa at that time bred this kind of abuses. Siguro sa tagal po ng processing. Alam nyo, ang mga TNVS, mga may-ari po ng sasakyan, pag nag-apply, gusto nila tumakbo ka agad kasi may binabayaran sa bangko.
kung napakatagal ng proseso ng LTFRB sa pagbibigay ng permit dito sa mga tao to, whether they like it, kumakapit na po sa patalim kahit na alam nilang mali, para makatakbo na makapagbayad ng utang. So we are reviewing also the processes, the human delay in the delivery of services. Kaya nagkakaroon ka din itong klaseng sitwasyon, baka may mga ganung nangyari. Oo. Attorney, help us understand, what system are you actually pertaining to na may kaugnayan doon sa LTFRB personnel na inalis? Ito po yung nangyari, as I explained, no, na ang TNC po, ang may-ari ng sasakyan pupunta muna sa TNC. Yung in-explain nyo kanina. Ang pupunta sa LTFRB. Opo. Oo. Okay. Sige po. At least malinaw ngayon. So by May 14 onwards, malalaman na po natin kung ano magiging desisyon ng LTFRB dito. Yes, Lily Chacha. Okay. And then, sir, meron pa ho kayong pending ang DOTR LTFRB na fuel subsidy for this particular sector? Opo, meron pa ho tayo. Out of 2.5 billion, Manong Ted, we are down to our last 700 million na we hope to complete by May 15. Dito na po tayo, nakatutok na po tayo sa mga probinsya sa bagay na to. Yes, sir. Pero doon sa TNVS sector, kasama yan dito sa inyong remaining 700 million? Opo, meron pa tayo mga 1,500 per driver na pwede ibigay. Naka-allocate po yan sa TNVS drivers. Hinuhuli ho natin yan precisely because hindi pa tapos ang payout ng AIC sa DSWD. Okay. Gusto muna natin matapos si DSWD at udahin muna natin yung mga hindi pa nabibigyan ng DSWD. Opo, pero hindi ba nag-suspend din ang dito dahil dito sa inyo na discovering ito? Tuloy-tuloy pa rin ba ang pamimigay ng sa TNVS ng DSWD? Opo, meron silang last payout, last payout schedule po. Okay, so we have to ask them also later on. Sige, so sir, ito pero mismo ang DOTR LTFRB, meron din kayo na ilalaan na panahon, araw at pondo para ho sa TNVS naman, sa mga legit, no? Yes po, sa mga legit. Alright, sige. So yan po ang aabangan natin na inyo pong anunsyo. Yun ho, mga motorcycle taxi, sino may hawak noon, yung master list nito? Yung mga motorcycle riders, opo. Opo, as of March po, nag-issue po ang departamento ng order na LTFRB na po ang hawak oversight, the direct regulatory oversight over the MC taxis. So dito na rin po yan sa LTFRB po. Opo. Doon po naman, wala kayong ganung concern na similar here sa TNC at TNVS? Similarly po, kasi ang MC taxi naman po, may mga cap po sila. They are around 7 MTPPs kung tawagin, motorcycle taxi platform providers. No? Mga shampoo sila na binigyan po ng alokasyon during the pilot study. Shampoo yan. Ngayon, ang lumalabas out of the 78,000 na dapat yung parang cap po nila, yung maximum, ang na-report nila is 250,000. So sumobra po. Based on the initial figures, parang sumobra ho sila sa cap. So ano yan, parang ganun din, merong mga hindi naman naka-record sa inyo na rider na partner noong motorcycle taxi company na nag-bloated din, ganun din yon? Well, first of all, Manong Ted, unlike the TNVS, wala talagang record sa LTFRB po yun kasi marso lang po nabigyan ng department order na ang LTFRB na may regulatory oversight. No? Pero nakita natin na merong ibang MTPPs, no? Ito yung counterpart ng TNC, na sumobra sa cap kasi meron siyang cap of 14,000. Ang report higit sa 14,000 na sabi nila sa DSWD, ito ang motorcycle riders namin. Ano ang dahilan kung ba't nagkaganon? During that time, if you remember, Manong Ted, this was just a pilot study by Congress na tinask ang DOTR to do the pilot run. So in order to do the pilot run, dinagyan mo ng cap. Ikaw, 14,000. Ikaw, 20. Ganun po. No? So tapos, sinustain lang po yan. The final study report was given in May 2024. Tapos, from then until now, mukhang nagtadagdagan ng motorcycle taxi.
more than the allowable cap na binigay dati ng Okay. ng Sige. technical working group. So yun, iba naman, pero similarly, parang sumobra rin sila. Opo, kapag ho ganon, sino ba dapat ang may central data ng isang rider na considered as motorcycle taxi on the issue of legality, no? Yung insurance, yung competence ng driver, etc. Sino may hawak? Sino ang nakahawak sa record nun? Nang sa ganun din, masiguro din po natin na yung humingi ng ayuda din ay legit na motorcycle taxi rider. Opo. Sad to say, Manong Ted, no? Dati po, wala akong ginawang listahan ng mga driver. Nung pumasok lang po tayo dito noong Oktubre, hiningin natin lahat ng motorcycle taxi platform providers ng kanilang listahan ng mga drivers, which they submitted last December. Ngayon, kung ihabing natin yung sinubmit nila noong December at yung sinubmit nila sa DSWD ngayon, ang laking diferensya ng amount. Ng bilang. Mas marami yung sinubmit. Mas marami yung sinubmit. Opo, mas marami ang sinubmit sa DSWD. So, kung may violation ba yung operator nito? Halimbawa, itong mga joyride, angkas na ito, move it. Opo. Kung ikaw parang ganun din, ang tawag nga po ninyo ay nag-onboard ng isang motorcycle rider na hindi pa naman ito, kumbaga, wala pang kaukulang government permit. Yan nga ang isang pinag-aaral. Kasi cap, ang binigay lang Manong Ted before was a cap. Yes, oo. Basta ikaw 15,000. Kung inigay ng TNVS, may particular permit document na ini-issue ang LTFRB. Oo. Dito po sa motorcycle taxi, wala akong ganyan. Ano yan? In the absence of a statute, of a law, or Opo. regulation? Tama po yun, Manong Ted. Yung motorcycle taxi law is still pending in Congress. So as we speak now, yung lumampas doon sa cap, walang violation tong mga motorcycle TNC na to, if I may say so? My personal point of view, may violation po sila, Manong Ted, no? Kasi pinahintulutan sila at a certain level. Now, if it's true that they onboarded more than that, and that's a violation of the cap that was given to them. Okay. Itong mga joyride na to, move it na to, sinong nagbigay sa kanilang permit to operate? Yung cap po there was a technical working group created at the time of the study that provided po the cap. Sino to? Anong government agency? Under DOTR po yan, interagency po yan, nandyan po ang LTO, LTFRB, DOTR, iba-ibang hong ahensya ng gobyerno kasama po dyan. May private sector representatives din po dyan sa technical working group. So kung merong certificate of convenience, no, mayroong franchise itong mga taxi, mga bus, itong TNC na ito, ano ang hawak nung Grab, Move It, tsaka Angkas? Anong papel ang tawag doon? Anong tawag doon? Yan nga po, it was just a cap. A maximum cap that was given at the time. Kaya yan nga binabago natin, Manong Ted. We will now issue individual permits each and every motorcycle taxi para makatulad na rin po sila like TNVS or jeepney or bus, ganun po. Okay. Wow. Medyo this is so complicated at ang laki na ng problemang ito para ho sa parehong bloated do sa management. Opo, Okay, sige. Okay. Attorney, ayusin natin yan, Manong Ted. Yan nga binigay natin tasking sa atin para maayos po yan. Sige. Attorney Vigor, paano po ba? Napag-uusapan na po ba ngayon since bloated yung listahan, over na sila dun sa supposedly dapat bumabiyahe ano man yan, sasakyan na 4 ang gulong o 2 ang gulong. Ano po ngayon ang pinag-uusapan nyo sa LTFRB? Anong gagawin doon sa mga riders na sobra? Patitigilin ba sila? Hahayaan po ba sila? Aayusin yung kanilang papeles para hindi maging kolorum? Paano po? Ang guidance po sa akin ni Secretary Banoy is to, as much as possible, protect the employment kasi
ng mga TNVS or motorcycle riders. Oo, Kung paano natin gagawin doon. At the same time, binabalanse natin yung issue of oversupply. Wag naman magkaroon ng oversupply na particular area kasi sila na ang magko-compete ng mababa kanilang kita. So yan po ang pinag-aaralan natin. Part of our recommendation is the next steps moving forward. How to document, how to legitimize the motorcycle taxi riders para hindi na maulit to. Opo. At to maintain a database of all the drivers and update it continuously para just in case kailangan din natin ng database, malinaw na po ang datos natin. Opo. So kasama po yan sa ating recommendation on what to do with the riders and the TNVS owners or drivers na wala pang permit sa LTFRB. Okay, sige po. Salamat sa inyo pong pagpapaliwanag para ho natin mas maintindihan itong isyong ito. Ito ho, I just have to ask you this. Ano ho reaksyon ninyo dito po sa isinampang kaso ng Coalition 169 po sa Office of the Ombudsman na graft case po dahil nga dito sa pinasok po ng kontrata sa Stradcom? Thank you for that question, Manong Ted. No? Pangatlong kaso ko na po ito. No? Ganyan din, eksakto, parehong allegations and all that. No? Siguro punot dulo dito, Manong Ted, no? Is the case before the Supreme Court. Kasi may kaso sa Supreme Court, pati ang OSG hinihingi na i-declare yung kontrata ng isang IT provider as void ab initio. Ang COA meron na rin notice of suspension of payment na in-issue dahil nga ang positioning ng COA, the contract entered into then by LTO is invalid from the very beginning. Pati ang Kongreso during the last Congress, nagsalita rin po ang Committee on Transportation on this matter. What I'm saying, sir, we can go back and forth. As I said, tatlong kaso po, the same allegations filed at the same time. Sabi ko, to put a period on this once and for all, tingnan natin, ano ba yung kontratang nandyan? Tama ba siya o hindi? Kasi at the end of the day, Manong Ted, no? Hindi tayo pwede bumalik sa manong-manong proseso. Kailangan automated yan. LTO has two choices, either yung Dermalog or yung Stradcom. If the Dermalog contract is declared null and void by the Supreme Court, anong mangyayari sa sistema ng LTO? So if we do away with Stradcom now, may phase-out agreement po yan with the DOTR, and ma-declare null and void yung kontrata ng Dermalog, LTO is brought back to step zero. So what LTO I think is doing lang, trying to maintain both systems so that in the event of whatever decision the Supreme Court comes out, hindi ko tayo babalik sa zero, sa mano-mano. I think that's one of the core issues now remaining. Siguro sana we are appealing to the Supreme Court na bigyan ng tuldok na to, mag-decision na sa bagay na to so everybody can move forward. And we can only have one system running LTO. Ang kanila po yatang issue dito yung paniningil noong nga pong Stradcom. Doon di ba, naalala po ninyo, may binabayaran na computer fee. Yung pong issue nila dito. Opo. Bulk of the transactions, nandun po ako, Manong Ted, no? Sa driver's license, 100% mula na sa Stradcom yan. Ang pinag-uusapan lang natin, motor vehicle registration. Now, nung nandun ako, 90% of the motor vehicle registration, wala na sa Stradcom yan, nasa Dermalog daw yan. So, pinag-uusapan lang talaga yung 10%, yung natitirang 10% na kahit paano sa Stradcom pa. Kaya natitirang 10% yan, meron pang mga systems yung Dermalog na hindi pa nagagawa. For example, yung link between LTFRB and LTO. That is the intergovernment link para seamless na po. Pagdating sa LTFRB, diretsong hindi pa ho nagagawa yan. Opo, sige. Ang nangyayari, minamano-mano po yan. And under the phase-out agreement, until such time as matapos itong mga dapat tapusin, hindi pwede basta-basta putulin yung isa. So we're just following, Manong Ted, yung phase-out agreement signed at that time way back ng DOTR at Stradcom. Sige, hindi pa ho pwedeng putulin kaya may bayad pa. Sana nga, putulin na. Gawin na po yung tulay. Gawin na po yung tulay para matapos na. Wow. Sige po, kasi napahaba itong ating panayam. Sorry po, no? Pero at least napakinggan po namin ang inyong pong panig.
ASEC Chairman dito po sa isyong ito kasi obligado din kami kunin po ang inyong panig nga dito po sa isyong ito. Kami po gagawa pa rin po ng follow-up interview para po naman po sa mas malalimang diskusyon dito po sa kontrobersyang ito. But meantime po, abangan namin ang inyong pong magiging audit dito po sa mga TNCs na ito at mga TNVS on board. Salamat po, Chairman. Manong Ted, thank you very much sa pagkakataon. Opo, salamat po sa uulitan. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.